Sinabi mismo nitong si JJ Redick na wala talaga sa plano yung ginawa nito sa second half game na nangyari sa game 4 na to. Ang ginawa kasi nito sa buong quarter, hindi siya nagpalit ng player o walang sub na nangyari sa buong second quarter na nangyari mga pare koy. Mula dito kila LBJ, Hachimura, Austin Reeves, Luka at DFS. Yang kasi yung pinagkatiwalaan niya sa buong second quarter na nangyari. Sinubukan nga raw kasi talaga nitong si Redick na gamitin yung mga main core niya sa buong quarter na to, at maraming mga analyst o fans ang hindi sang-ayon sa ginawa na yan na experiment nitong si Redick, dahil wala sa plano at malaking desisyon nga lang daw talaga yung ginawa niyan, na ang lumilitaw talaga ay gumawa to ng experiment sa kalagitnaan ng game 4 na nangyari, dahil ayon mismo sa kanya sa isang interview na wala sa plano kung hindi isang mabigat na desisyon yung ginawa niya na yan. Hindi siya nagpalit ng player sa buong second half mga pare koy, na para sa akin isa yan talaga sa dahilan kung bakit pagdating sa dulo kinapos na yung mga main player niya mula dito kila Luka, LBJ, sama pa natin itong si Reeves. Si Luka kasi una pa lang na-report na sa game 3 talagang meron ng iniindayan, tapos sa pagpasok pa ng game 4 na to masyado pa yung binabad nitong si Redick, na pagdating talaga sa dulo naubos na nga raw yung energy nitong si Luka pagdating sa opensa. Pero nakagawa pa yan ng 38 points, 1 rebounds, 2 assists, 1 steal and 1 block. Yan yung natala niyan, at meron pa yung shooting na 13 to 28 from the field. 46 minutes mga pare ko yung nilaro niyan sa game 4 na to. Ang nakikita kasi talaga sa Lakers, maganda yung naging performance mula dito sa mga main core na to na ginamit nitong si Redick mula sa halftime, pero pagdating sa dulo bumaba na yung opensa ng mga yan. Itong si LBJ pa nga mga pare ko hindi nakakuha o nakapagtala ng opensa pagpasok ng fourth quarter. 0 points yung nagawa niyan dyan at nakikita na mali talaga yung naging strategy nitong si JJ Redick dyan, at hindi nito napaghandaan yung pwedeng mangyari sa kanila sa pagpasok ng third to fourth quarter, dahil sa desisyon niya na ibabad sa halftime pa lang yung mga main core niya. Ito yung unang beses mga pare ko sa buong NBA history na mayroong coach na gumawa ng ganyang klaseng strategy na hindi magpapalit ng players niya sa isang buong quarter, at si Redick lang mga pare ko yung gumawa niya na, at sa playoffs niya pa yung ginawa. At even na hindi naging epektibo yung bagay na yan wala nga raw tong pinagsisisiyan sa ginawa niya. At kitang kita naman nga dyan na napagod talaga at hindi na nakagawa pa ng magandang execution sa huling quarter itong Lakers na nagresulta ng pagbagsak ng mga yan. Maganda naman kasi talaga yung naging numbers ng mga player na binabad niya mula dito kay LBJ, Luka, Reeves, DFS at Hachimura. Halos kasi lahat yan nakakuha ng double digit score sa nangyaring serye na to, pero yung naging problema ng mga yan pagdating sa dulo mga pare ko dahil napagod na talaga yung mga main player niya, at yan din mismo mga pare ko yung naging dahilan kung bakit sila tinalo nitong Timberwolves sa 3 kalamangan pagdating sa dulo, at wala silang na-steal dyan na panalo sa home court nitong Minnesota. Sa game 5 na mangyayari babalik sa Lakers ang home court, at dito rin mismo kinakailangan nga ng mga to na makakuha ng panalo para sa 3-1 lead na ginawa sa kanila nitong Timberwolves. Ang nakikita kasi dyan parang ang nangyayari talaga sa nangyaring game 4 nasa malaking eksperimento nitong si Redick, kaya sa kanya ngayon nababaling ang sisi sa nangyaring game 4 na to, dahil masyadong araw nagpakampante itong si Redick sa paggamit sa mga main core niya, at hindi nga nito napaghandaan yung pwedeng maging resulta sa ginawa niyang desisyon mula sa pagbabad sa buong quarter dito kila LBJ, Luka at Austin Reeves. Kaya pagdating talaga sa dulo hindi na nakapag-execute yung mga yan ng maayos pagdating sa opensa, at aminado itong si Luka na kinapos din talaga siya pagdating sa game 4 na to, dahil even na mayroon siyang 38 points at itong si LBJ na may 27 points at Hachimura na may 23 points hindi pa rin naging sapat yung mga yan para makuha nila ang panalo sa serye na nangyari. Kaya malaki
malaki rin talaga yung naging epekto sa kanila ng ginawang desisyon na to ni Redick. At isa yan sa nakikitang dahilan kung bakit nagawa silang idomina nitong Timberwolves sa pagpasok ng fourth quarter. Dahil nga na overuse yung mga main core na to ng Lakers at sa dulo inabot ng pagod yung mga yan. And alam naman natin na wala naman talagang ibang maglilid pagdating sa opensa dyan sa Lakers dahil itong si Luka lang naman, Austin Reeves at LBJ yung nagbibigay ng malaking numbers pagdating sa opensa nila. At yan mismo mga pare ko yung hindi napaghandaan nitong si Redick sa game 4 na to dahil sinabi nga nito na wala naman talaga sa plano yung ginawa niya na yan, meaning na nasa isang malaking experiment talaga sa kalagitnaan ng game ang ginawa nitong si Redick.